ang tiwalang iniwan sa Maynila. Milyonaryo ka ba? Oo. Ngunit hindi niya kailanman sinabi na siya ay isang bilyonaryo. Sa gitna ng humahagibis na pulso ng buhay sa Quiapo, Maynila, isang misteryosong babaeng Arabyano ang tahimik na lumitaw. Ang kanyang mga mata ay may talim ng bakal ngunit mayroon ding pagkamangha ng isang musmos. Nabangga niya siya, isang sundalong Pilipino na kararating lang mula sa Mindanao, bakas pa sa mga kamay ang kalyo mula sa baril. Nadukutan siya ng pitaka at isang kupas na panyo ang iniabot sa kanya bilang kapalit ng pasasalamat. Ngunit mula sa sandaling iyon, ang tadhana ng dalawang taong mula sa magkaibang mundo ay nagsimulang lumihis sa kanilang landas. May mga pagkikitang tila nagkataon lang, ngunit magiging dahilan para hindi na tayo makabalik sa dati. Kung naniniwala ka na kayang lagpasan ng pag-ibig ang relihiyon, hangganan, at katayuan sa buhay, ang kuwentong ito ay para sa iyo. Pindutin ang follow button para hindi makaligtaan ang mga paglalakbay ng pag-ibig na kakaiba, pambihira, ngunit lubos na makatao. At kung isa ka sa mga nag-subscribe na, dalangin kong minsan sa iyong buhay ay matagpuan mo ang tamang tao kahit na ang puso niya ay nagmula pa sa kabilang dako ng mundo. Ang merkado sa Quiapo ng gabing iyon ay mas siksikan kaysa karaniwan. Ang mga tunog ay nagsasalitan sa pagitan ng pagpiprito ng turon at ng busina ng mga motorsiklo. Sa gitna ng magulong pulutong, isang babaeng nakasuot ng itim na abaya at isang eleganteng olive green na hijab ang dahan-dahang humahakbang, ang kanyang mga mata ay tila maingat na sinusukat ang bawat baldosa sa daan. Walang nakakaalam na kinaumagahan lang, nasa Riyadh pa siya, kung saan bawat hakbang niya ay kailangan ng pahintulot. Si Amira Al-Sabah, ang kaisa-isang anak na babae ng isa sa 5 pinakamakapangyarihang oil magnate sa Saudi Arabia, ay tumakas mula sa palasyo gamit ang isang pribadong eroplano na inupahan sa ilalim ng pekeng pangalan. Lumapag siya sa Pilipinas, isang pangalan na minsan nang nabanggit ng kanyang yumaong kapatid na lalaki. Dito, ang mga babae ay nakakapagmaneho ng motorsiklo, ang mga lalaki ay walang 3 asawa at ang pag-ibig ay isang bagay na hindi niya pinaniniwalaan, kaya siya naparito. Habang si Amira ay lumiliko sa isang eskinita, isang malakas na haltak ang nagpatumba sa kanya. Mabilis na nahablot ng mandurukot ang kanyang pitaka mula sa ilalim ng kanyang maluwag na kasuotan. Tumakbo ang lalaki, nanatili siyang nakatayo, hindi sumisigaw, hindi kumikilos, ngunit may ibang kumilos para sa kanya. Isang aninong nakaberdeng damit ang sumugod mula sa isang tindahan ng palamig sa tabi ng daan. Nagmamadali niyang itinayo ang kanyang motorsiklo, lumundag sa ibabaw ng mga kahon, at hinabol ang magnanakaw na parang isang reflex na nakasanayan na. Pagkalipas ng 5 minuto, bumagsak ang mandurukot. Ibinalik sa babae ang kanyang pitaka. Ang lalaking nakatayo sa harap niya ngayon, basa ng pawis ang buhok, marumi ang mukha, ngunit ang kanyang mga mata ay diretso at nakapagtataka. "Ayos ka lang, miss?" Tumango siya, pabulong na nagpasalamat sa Ingles. Wala nang sinabi pa ang lalaki, kinuha lang niya mula sa kanyang backpack ang isang luma at berdeng bandana at iniabot sa kanya. "Punasan mo ang pawis mo, sobrang init dito." Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, si Amira, na sanay lamang gumamit ng mga sedang panyo mula Italia at pabangong nagkakahalaga ng milyon-milyon, ay humawak sa isang panyong pinagpawisan ng isang lalaki at hindi nakaramdam ng pandidiri. Uminom sila ng samalamig sa bangketa. Ikinuwento niyang isa siyang micro-investor mula sa gitnang silangan. Ngumiti ang lalaki, "Ako'y isang sundalo na naka-leave ng 1 linggo. Uuwi sana sa probinsya pero nasira ang bus." Ang pangalan niya ay Marco, hindi pala salita, hindi pala biro. Nang may pag-usisa siyang nagtanong, "Hindi ka ba natatakot na baka terorista ako?" Nagkibit balikat lang ito. "Nakita kong kailangan mo ng tulong. Iyon lang." Ang mga salitang iyon ay gumising sa isang bagay na matagal nang natutulog sa kanyang puso. Nang gabing iyon, hindi siya bumalik sa mamahaling hotel sa tabi ng Manila Bay. Umupa siya ng isang maliit na kwarto sa isang kalapit na residential area kung saan matatanaw niya ang kalawangin ng motorsiklo ng sundalo na nakaparada sa tapat ng katabing bahay. Kinabukasan, muli silang nagkita. Sa isang mamihan, siya ay nagbabasa ng dyaryo habang hinihipan niya ang umuusok niyang sabaw.
Nagkataon lang ba o tadhana? Kinabukasan ulit, siya na ang nag-umpisang magtanong, kung gusto kong maintindihan ang isang sundalong Pilipino, pwede ba kitang samahan sa isang araw? Kumunot ang noo ni Marco, nag-alinlangan, ngunit sa huli tumango. Pumunta sila sa palengke para bumili ng mga prutas para sa kanyang ina, dumaan sa libingan ng mga bayani para magsindi ng kandila para sa mga kasamahang pumanaw. Natahimik siya buong araw, hanggang sa umupo sila sa ilalim ng isang nagliliyab na puno ng kabalyero sa dapit hapon. Sa Saudi, hindi ko maaring hawakan ang kamay ni Numan sa gitna ng kalsadang tulad nito. Hindi ko makakain ng gusto kong pagkain at hindi ko mapipili ang taong mamahalin ko. Hindi siya sumagot, tiniklop lang ang bandana at inilagay sa kanyang palad. Dito, kung gugustuhin mo, magagawa mo. Tumingin siya sa kanya. Ang kanyang mga matay tahimik tulad ng disyerto sa hating gabi, at sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang isang pambihirang bagay na umuusbong sa loob niya. Ang kalayaan ay maaaring magsimula sa isang tao. Pero kung babalik ako sa Saudi at maglalaho, maniniwala ka bang sinubukan ko ang lahat ng aking makakaya? Natahimik si Marco, saka tumango. Hindi kailanman naniwala si Marco sa tadhana. Akala niya ang love at first sight ay gimmick lang sa mga Korean novelang ipinapalabas tuwing gabi. Ngunit marahil, hindi ito laging ganoon. Ilang araw matapos ang una nilang pagkikita, patuloy silang aksidenteng nagkakasalubong na para bang ang maliit na eskinita na iyon ang sentro ng sansinukob. Palaging lumilitaw si Amira na suot ang kanyang beige na hijab na maingat na tumatakip sa kanyang buhok. Kahit gaano kainit ang araw, hindi niya ito inaalis. Sa mga sandaling iyon, naaalala ni Marco ang sabi ng kanyang ina, ang babaeng nag-iingat sa kanyang buhok ay nag-iingat ng biyaya. Ang babaeng nagtatakip ng buhok ay nag-iingat ng buong purit dangal. Ngunit ang nagpapanatili sa kanya ay hindi ang hijab, kundi ang kanyang mga mata. Hindi tumitingin ng matagal si Amira sa kanyang mga mata. Sa tuwing may itatanong siyang masyadong personal, inililihis niya ang usapan o kaya ingingiti lang ng bahagya nang hindi sumasagot. Ngunit madalas siyang magtanong ng mga bagay na parang pambata sa isang Pilipino, ngunit nagpapabara sa lalamunan ni Marco. Sa Pilipinas, pwede bang lumabas ang isang lalaki at babae nang sila lang kahit hindi pa kasal? May nanay ka, pero ang ate mo ba, pinayagan siyang pumili ng mapapangasawa? May mga Pilipino na bang tumakas sa sarili nilang kasal? Napatawa ng tuyo si Marco. Siguro meron, pero wala pa akong nakilalang nangahas. Tumango si Amira. Sa Saudi, lahat ng nakikilala ko, walang nangahas. Nagsimula silang magkaroon ng gawi na maglakad-lakad tuwing dapit hapon. Hindi araw, hindi pagabi. Ang oras na iyon, tinatawag ng mga Muslim na Maghrib, ang oras ng pagdarasal sa paglubog ng araw. Minsan, huminto si Amira sa gitna ng kalsada, inilabas ang isang maliit na prayer mat mula sa kanyang bag, humarap sa kanluran at tahimik na nagsagawa ng salat. Habang sa paligid niya ay ingay ng mga jeepney at amoy ng inihaw na isaw, si Marco ay nakatayong nagbabantay, tinitiyak na walang makakalapit. Nang matapos siya, marahan lang niyang sinabi, "Salamat dahil hindi mo ako pinagtawanan." Isang tango lang ang isinagot niya. Ngunit sa totoo lang, sa loob-loob niya, nagsisimula na niyang makita na hindi siya katulad ng sinumang babaeng nakilala niya. Isang gabi, nakaupo sila sa isang maliit na karinderya. Tumingin si Amira sa telebisyong nagbabalita at ang balita tungkol sa kaguluhan sa gitnang silangan ay nagpadilim sa kanyang mga mata. Bigla, nagtanong siya, paano kung mamahalin mo ang isang taong hindi mo pwedeng pakasalan? Hindi agad sumagot si Marco. Binali niya muna ang isang pares ng barbecue stick bago nagsalita. Minsan na akong nagmahal ng isang kasamahan sa serbisyo. Namatay siya sa isang engkwentro, ni hindi ko man lang nasabi sa kanya. Sa unang pagkakataon, hinawakan niya ang kanyang kamay, ngunit isang segundo lang at agad ding binawi. Paumanhin, hindi ko dapat ginawa iyon. Naintindihan ni Marco ang relihiyon, ang kultura, ang lahat ng bagay na kahit gaano kalakas ang damdamin ay hindi maaaring balewalain. Nang gabing iyon, naglakad siyang mag-isa pa uwi. Pagdating niya sa pinto ng kanyang inuupahan, nakita niya ang isang olive green na hijab na tahimik na nakasabit sa doorknob. Ang hijab na suot niya noong una silang magkita. Sa dulo nito,
ay may maliit na burda ng gintong sinulid, Al-Aman, tiwala, walang mensahe, walang numero ng telepono, walang bakas. Kinaumagahan, naglaho siya sa lugar. Sinubukan ni Marco na balikan ang mga lugar na pinuntahan nila, ang tindahan ng palamig, ang hagdanan ng apartment, ang bangketa malapit sa isang second-hand bookstore. Naaalala siya ng lahat, ang magiliw na babaeng Arabiano na mahilig magtanong ng mga kakaibang bagay, ngunit walang nakakaalam kung saan siya nagpunta. Tanging isang lalaking formal manamit na sakay ng isang mamahaling sasakyan ang nagtanong tungkol sa kanya sa may-ari ng paupahan. Nang ituro ng may-ari ang tirahan ni Marco, tahimik lang na sinabi ng lalaki sa Ingles, "She belongs to her people," at umalis na. Mula nang maglaho si Amira, pakiramdam ni Marco ay para siyang isang taong pinutulan ng isang nakasanayan. Wala na ang mga hapon ng kape sa bangketa, wala na ang mga walang muwang na tanong ng isang babaeng laging yumuyuko kapag ngumingiti. Pumupunta pa rin siya sa second-hand bookstore tuwing hapon para bumili ng iced tea bilang isang reflex, saka sasabihin sa sarili, hindi naman niya sinabing babalik siya. Nagsimula si Marco na magsulat ng mga liham hindi para ipadala, kundi para manatiling matino. Bawat liham ay isang piraso ng alaala, tungkol sa unang beses na kumunot ang noo niya sa pagtingin sa chopsticks, sa paraan ng paghinto niya sa gitna ng kalsada para magdasal, sa itsura ng kanyang mga mata nang makita ang isang pagkaing Pilipino na walang kutsilyo, kutsara't tinidor lang. Napakapayapa, minsan niyang sinabi. Ngunit isang araw, isang sobrang kulay gatas ang isinilid sa siwang ng kanyang pinto. Walang pangalan, walang return address. Sa loob ay isang litrato ni Amira na nakaupo sa isang itim na Rolls Royce, ang mukha'y malamig. Ang mga matay nakatitig sa kamera ng walang emosyon. Kalakip nito ay isang sulat kamay na papel sa Ingles. Kalimutan mo na siya. Nakabalik na siya sa lugar kung saan siya nararapat. Bawal ka nang makipag-ugnayan muli. Kinuyom ni Marco ang papel hanggang sa malukot. Ang mga salitang iyon ay mas malamig pa sa hanging amihan. At sa sandaling iyon, naintindihan niya na hindi ito isang biro ng tadhana. Ito ang buhay ng isang taong nakatali sa kanyang dugo, angkan, at pananampalataya. Hinalungkat niya ang lahat, ang tunay niyang pangalan, ang mga pahiwatig na hindi niya sinasadyang nabitawan, ang pangalan ng kanyang ama na minsan nang lumabas sa isang internasyonal na artikulo tungkol sa industriya ng langis. Isang nabanggit tungkol sa isang napagkasunduang kasal na akala niya ay isang metapora lang. Lahat ay nagkabit-kabit na parang mga piraso ng isang mapa na nagturo sa kanya sa isang malinaw na pangalan, Amira bint Khalid Al-Sabah, tagapagmana ng Al Jazeera Oil Conglomerate at isa sa 3 kandidata para maikasal sa isang maharlikang pamilya upang pag-isahin ang gitnang silangan. Napangisi siya, isang sundalong Pilipinong kumakain ng kanin at tuyo, nakatabi ng isang taong dating nakatira sa isang palasyong may gintong bubong. Nang akala niya ay tapos na ang lahat, 7 araw ang lumipas, isang kakaibang email ang lumitaw sa kanyang inbox. Isang linya lang, kung pinili kong hindi lumaban, mapapatawad mo ba ako? Sumagot agad si Marco, patawad? Hindi kailangan, gusto ko lang malaman kung ayos ka lang, walang tugon. Hanggang isang gabi, isinama siya ng isang dating kasamahan sa isang documentary film screening tungkol sa gitnang silangan sa isang cultural center. Nang ipakita sa screen ang isang babaeng nakahijab na nangunguna sa isang charity program para sa mga ulila sa border ng Yemen, napatayo siya. Siya iyon. Siya nga, ngunit hindi na siya para sa kanya. Ang lahat ng impormasyon pagkatapos noon ay dumating na parang baha. Bumalik si Amira sa kanyang pamilya ngunit tinanggihan ang kasal, tinanggap na alisan ng karapatan sa mana, umalis sa mundo ng negosyo at pinili ang landas ng pagtulong sa kapwa. Para tubusin ang kanyang mga kasalanan sa mga bagay na kanyang tinamasa nang hindi niya pinili, nakatayo si Marco sa harap ng screen sa gitna ng mga taong hindi maintindihan kung bakit namumula ang kanyang mga mata. Ngunit naintindihan niya, mas malinaw kaysa dati. Hindi niya pinili ang pag-ibig, ngunit pinili niya ang kalayaan. Sa ibang paraan, nang gabing iyon pag-uwi, binuksan niya ang kanyang drawer at kinuha ang olive green na hijab. Sa ilalim ng dilaw na ilaw, ang gintong sinulid na Al-Aman tiwala ay kumikinang pa rin. At naisip niya, marahil ang hindi magkasama ang pinakadakilang pag-ibig sa lahat. Naranasan na ni Marco ang maraming misyon.
May mga lugar na ang pagitan ng buhay at kamatayan ay isang putok lang ng baril. Ngunit walang paglalakbay na nagpanginig sa kanyang puso, tulad ng araw na kinuha niya ang panulat at sumulat isang liham para sa maharlikang pamilya ng Saudi Arabia. Hindi para kay Amira, kundi para sa kanyang ama, si Sheikh Khalid bin Faisal Al Sabah. Isinulat niya ito gamit ang kamay. Sa puting papel, ang mga letra ay mariin, hindi nanginginig, hindi umaatras. Kagalang-galang na Sheikh, hindi po ako humihingi ng pahintulot na pakasalan ang inyong anak. Nais ko lang pong malaman ninyo na kung may anumang bagay sa mga nagdaang panahon na gumulo sa kaayusang inyong pinahahalagahan, sana po ay sa akin ninyo ibunton ang lahat ng responsibilidad. Isa po akong sundalo, hindi ako marunong yumuko sa banta, ngunit marunong akong gumalang sa batas. Umaasa lang po ako na kung makikita ninyo na pinili ng isang babae na gamitin ang kanyang mga kamay para alagaan ang mga batang walang pangalan, makikita ninyo sa kanyang puso na wala siyang kasalanan. Kung mali ang mga salitang ito, handa po akong harapin ang anumang parusa ayon sa batas ng Sharia. Marco Reyes, sundalong Pilipino. Hindi niya inasahan na makakarating ang sulat sa dapat nitong puntahan. Ngunit isang linggo ang lumipas. Isang email ang dumating mula sa isang hindi kilalang account. Walang pangalan, walang salita, tanging isang kalakip na larawan. Si Amira na nakaupo sa tabi ng isang batang babaeng kayumanggi na may suot na maliit na hijab habang nag-aaral magsulat ng Arabic. Sa dingding sa likod nila ay nakasabit ang isang silk painting na gawang Pilipinas, isang tanawin ng palayan at mga sundalong nagpapatrolya. Sa ibabang sulok ng larawan, isang sulat kamay na Arabic na nagsasabing, sinumang nagsabing hindi kayang tawirin ng pag-ibig ang hangganan, ay hindi pa nagmahal ng lubusan. Ngumiti si Marco at isinara ang laptop. Ngunit isang oras lang ang lumipas, ginawa niya ang isang bagay na hindi niya inaasahan. Nag-file siya ng 3 buwang leave, ang layuning nakasulat, Personal Humanitarian Aid. Kasama nito, ang isang address ng tatanggap, An-Nagma Charity Foundation, Yemen-Saudi Arabia border. Sabi ng mga kaibigan niya, nababaliw na siya. Tanging ang mga taong tunay na nagmahal ang nakakaalam. Minsan, hindi ito para bawiin ang isang tao, kundi para maintindihan kung bakit ka nagmahal ng ganoon katindi. Hindi naging madali ang paglalakbay. Mula Maynila, lumipad siya papuntang Doha, tapos Abu Dhabi, saka umupa ng sasakyan para tumawid sa border. Hindi naka-uniforme, isang backpack lang, isang bote ng white flower oil at ang luma niyang bandana. Pagdating niya sa orphanage, hindi siya pinapasok ng mga guwardiya. Ngunit nang ipakita niya ang sulat kamay na liham at ang kanyang pasaporte ng Pilipinas, natahimik sila. Isang binatang nakasuot ng puting thobe ang yumukod at nagsabi, nasa women's quarter po siya. Hindi kayo pwedeng pumasok, pero ipapaabot ko ang mensahe ninyo. Tumango si Marco, umatras, at kinuha mula sa kanyang bulsa ang isang maikling sulat na isiniksik sa tabi ng olive green hijab na iniwan niya. Iniwan mo sa akin ang tiwala. Ngayon ibinabalik ko ito sa iyo. Dahil naniniwala akong hindi mo na ito kailangan, dahil ikaw na ngayon ay ikaw na talaga, Marco. 3 araw ang lumipas. Habang naghahanda ng umalis, nakatanggap siya ng isang piraso ng sedang tela na nakabalot sa tuyong dahon ng datiles. Sa loob ay isang maliit na pulseras na gawa sa ginto at pulang sinulid, at isang butil mula sa banal na lupa ng Mecca. Walang mensahe, tanging sa loob ng pulseras ay may nakaukit na 2 letra, T.A., hindi pangalan, kundi inisyal ng 2 salita, tiwala at alaala. Ang compound ng mga Al-Sabah ay nasa gitna ng Riyadh. Ang mga pader na bato ay kasing taas ng poste ng kuryente. Ang mga bakal na tarangkahan ay may disenyong 24 karat na ginto at may salaming sapat na para itago ang anumang emosyon mula sa labas. Dati, si Amira ang lumalabas doon na may tuwid na tindig, taas noo, at ngiting pinraktis ng maraming taon para laging maging sapat na magalang, hindi kailanman totoo. Ngunit sa pagkakataong ito, pumasok siya na suot ang isang simpleng kulay abo na hijab, isang itim na abaya na walang burda, at mga matang may dalang alikabok mula sa orphanage sa border. Hindi siya inimbitahan at hindi niya kailangan. Dumiretso siya sa malaking sala kung saan nakaupo ang kanyang ama
si Sheikh Khalid, na umiinom ng tsaa kasama ang kanyang mga tagapayo. Natahimik ang silid ng marahang tumama ang pilak na tasa sa platito. Nagsalita ang kanyang ama sa sinaunang Arabic. Hindi ka na parito para humingi ng tawad. Tiningnan siya nito ng taimtim. Mga matang nakasaksi na sa 3 digmaan sa langis, 8 negosasyon sa pagbili ng kumpanya, at 2 kudeta. Ano ang hihilingin mo? Huminga ng malalim si Amira. Isang pag-uusap bilang 2 tao, hindi bilang tagapagmana at pinuno. Sumenyas ang sheikh sa mga tagapayo na umalis. 2 na lang sila sa silid, pinaghihiwalay ng isang mahabang mesa na may sedang mantel. Sa mesa ay isang tasbih na kulay turkesa sa tabi ng isang tasa ng Arabic coffee na hindi pa naiinom. Nakita mo na naman siya, tanong ng sheikh. Hindi siya tumanggi. Hindi sa paraang iniisip ninyo, ama, at ang hijab na iyon, sa'yo ba o sa kanya? Tinaas ni Amira ang kanyang ulo. Sa akin po, ngunit minsan ko nang iniwan sa kanya, ibinalik niya dahil alam niyang sapat na akong malakas para hindi na umasa pa kaninuman. Isang saglit na pagkunot ng noo. Saka bumuntong hininga ang sheikh, isang hiningang parang hanging umiihip sa siwang ng mga bato sa disyerto. Pinili mong talikuran ang lahat titulo, kapangyarihan, kasunduan sa kasal, para saan? Marahang idinampi ni Amira ang kamay sa kanyang hijab. Dahil gusto kong mamuhay ayon sa aking pinaniniwalaan, hindi sa kung ano ang itinuro sa akin na dapat paniwalaan. At si Marco, wala siyang hiningi mula sa akin. Hinayaan niya akong pumili. Ang kalayaan, ang unang pag-ibig na natanggap ko. Katahimikan. Pagkatapos, bigla, natawa ang sheikh. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, nakita niya itong tumawa, ang sundalong iyon. Naglakas loob na sumulat sa akin. Tuwid na parang espada, ngunit matalino na parang isang makata. Akala ko sa mga maliliit na bansang tulad ng Pilipinas, walang ganoong tao. Binasa ninyo ang sulat? Tanong niya. Binasa. At dahil din doon, pinalaya kita. Ngunit hindi na kita kailanman kikilalanin. Mamumuhay ka sa labas ng sistema, walang pangalan, walang yaman, at walang karangalan. Ngumiti siya. Ang karangalan ay bagay na nakikita ng iba. Ang kailangan ko lang ay kapayapaan kapag tumitingin ako sa salamin. Nang tumalikod siya, tinawag siya ng sheikh. Amira, huminto siya. Huwag ka nang babalik kung hindi ka handang mawalan muli. Tumango siya, hindi na lumingon. Nang gabing iyon, sumulat siya, hindi para kay Marco, kundi para sa sarili. Sa isang lumang kwadernong balat kamelyo, isinulat niya, ang lalaking nagtulak sa akin na lumabas sa aking kaharian ay hindi ang pinakamayaman, kundi ang taong naglakas loob na manahimik para hayaan akong pumili. Kung isang araw ay pagtagpuin kami muli ng tadhana, hindi ako hihingi ng tawad. Sasabihin ko lang, nabuhay ako sa paraang pinaniwalaan mo. Sa tagsibol ng taong iyon, malamig pa rin sa Maynila, ngunit namumulaklak na ang mga puno ng kabalyero sa isang sulok ng Luneta Park. Nakatayo si Marco sa labas ng isang pampublikong paaralan kung saan dati siyang nagtuturo ng arnis sa mga bata bilang bahagi ng isang programa para sa mga veterano. Sa loob, isang seremonya ng pagbibigay ng scholarship ang nagaganap. Isang malaking banner ang nakasabit. Pondong Tiwala, pagbibigay oportunidad sa mga batang Pilipino na umahon sa kahirapan. Bahagya siyang napangiti. Kakaiba ang pangalan ng pondo. At mas kakaiba pa nang ang kinatawan ng sponsor ngayon ay walang iba kundi isang organisasyon mula sa Saudi Arabia. Nagsimulang magbulungan ang mga tao nang isang mamahaling itim na SUV ang huminto sa gate. Isang babae ang bumaba, nakasuot ng lila, na barot saya ngunit may suot na olive green na hijab na may napakaliit na gintong burda sa gilid. Natigilan si Marco. Hindi siya nag-iisa. Sa tabi niya ay isang babaeng assistant at isang batang babaeng Arabiano na mga 7 taong gulang, may malalaking mata at kulot na buhok na natatakpan ng maliit na hijab. Amira, hindi na kailangang bigkasin ang pangalan, alam niyang siya iyon, ngunit hindi siya agad nakita nito. Pumasok siya sa bakuran ng paaralan, bahagyang ngumiti sa punong guro at bumati sa malinaw na Tagalog. Magandang umaga po. Ikinagagalak kong makabalik sa Pilipinas. Pagkatapos ng maraming taon, nang magsalita siya, natahimik ang mga bata sa ibaba, hindi dahil sa kanyang katanyagan,
kundi dahil mayroong isang bagay sa babaeng iyon na nagpapangyari sa mga tao na gustuhing makinig pa. Nang matapos lamang ang seremonya at palabas na siya ng gate, nang ang kanyang mga mata ay marahang gumala sa hanay ng mga puno, saka lamang nagtama ang kanilang mga paningin. Walang tawag, walang gulat, tanging katahimikan. Hindi gaanong nagbago si Marco, ngunit may mga puti na sa kanyang buhok at ang kanyang mga mata ay mas malalim na. Nakatayo siyang tuwid, hindi lumalapit. Naghihintay sa kanya na unang magsalita. Nakatayo si Amira 3 hakbang ang layo mula sa kanya. Hindi malapit, hindi malayo, sapat lang para ang isang salita ay makarating o tuluyang maglaho. Nagtanong siya sa Tagalog, "Kumusta ka na?" Tumango si Marco. "Ikaw pala ang kinatawan ng Pondong Tiwala?" Ngumiti siya, "Hindi. Ako ang taong minsan nang nakatanggap ng isang tiwala." Humaba ang katahimikan. Tumingin siya sa olive green hijab, ang mismong hijab na minsan niyang ibinigay, na iningatan niya, saka isinauli, at ngayon ay bumalik na naman sa kanya. Isang bilog na tahimik na nagsara. "Sinabi mo noon, kung babalik ka sa Pilipinas, ito'y dahil gusto mong piliin ang sarili mong buhay at pinili mo na." Huminto siya. "Masaya ka ba ngayon?" Hindi siya agad sumagot. Tumingin siya sa batang naglalaro sa mga bulaklak sa likuran niya. Saka marahang nagsalita, "Hindi ako nag-asawa, ngunit inampun ko ang batang iyan mula sa orphanage sa border. Ang pangalan niya ay Salma. Sa Arabic, ang ibig sabihin ay kapayapaan at ang espasyo para sa kanyang ama." Iniwan kong blanko. Hindi ngumiti si Marco, ngunit may kumislap sa kanyang mga mata, isang bagay na mainit at masakit. "Magtatagal ka ba?" "Hindi. Hindi ako pinapayagang magtagal." "Kung gayon, anong gusto mong sabihin?" Bago umalis, tumingala si Amira sa kanya. At sa unang pagkakataon pagkatapos ng maraming taon, tumingin siya ng diretso sa kanyang mga mata. Hindi umiiwas tulad ng mga unang araw. "Hindi ko mapangalanan ang ugnayang ito. Ngunit kung minsan kang tinawag ng puso ko, hanggang ngayon, hindi pa ito tumitigil sa pagtawag." Natahimik si Marco. Saka kinuha mula sa kanyang bulsa ang isang pulseras na pulang sinulid, ang pulseras na ipinadala niya noon, at marahang isinuot sa kanyang kamay. "Kung aalis ka bukas, hayaan mong manatili ang pangalang iyon dito. Walang yumakap, walang halik, walang luha. Tanging 2 taong nakatayo sa malamig na hangin sa gitna ng mga bulaklak ng kabalyero na nalalagas na parang nyebe sa gitna ng tag-init." 3 araw pagkatapos ng kanilang pagkikita, isang litrato ang napost sa isang Filipino travel forum. Malabo ang litrato, hindi malinaw ang mga mukha, ngunit ang olive green na hijab, ang babaeng akay, ang isang batang babaeng kulot ang buhok, at ang lalaking nakalumang military pants sa tabi niya ay sapat na para magsimula ng isang bagyo. Ang caption ay maikli, "Kakaibang mag-asawa sa Maynila." Nagsasalita siya ng Tagalog at tinatawag ng bata ang lalaki na Papa. Sa simula, iilang komento lang. Ngunit hindi nagtagal, nagsimulang mag-share ang mga social media groups mula sa gitnang silangan hanggang sa Pilipinas. Di naglaon, natunton ng internasyonal na media ang pagkakakilanlan ni Amira Al-Sabah, ang tagapagmanang tumanggi sa kasal sa isang prinsipe na ngayon ay executive director ng Pondong Tiwala na nakabase sa Yemen. Ang lalaking katabi niya, walang nakakakilala, maliban sa siya ay Pilipino. May mga tsismis na minsan siyang sumulat sa maharlikang pamilya na tumawid siya sa border para hanapin ito. May mga tumawag sa kanya na isang desperadong sundalo. May mga nangutya na nagpapapansin lang para sumikat. Nabalitaan ni Marco habang nasa palengke. Isang dalaga ang nakakilala sa kanya, nahihiyang nagtanong, "Kayo po ba si Sir Marco sa love story ng bilyonaryang Arabo?" Ngumiti lang siya, hindi umamin, hindi tumanggi. Ngunit iba si Amira. Sa gabing iyon, nakatanggap siya ng babala mula sa kanyang pamilya. Kung hindi niya itatanggi ang lahat, iimbestigahan ang Pondong Tiwala at ang bata, walang makakasiguro sa kaligtasan nito. Tahimik siyang nakaupo sa kanyang hotel room, ang malamig na liwanag ng laptop ay sumasalamin sa kanyang mukha. Bawat salita ay parang mga kuko na humihigpit sa kanyang leeg. Naisip niya si Marco, naisip niya si Salma, at naisip niya ang isang bagay na mas nakakatakot kaysa sa mga banta, ang mabuhay ng hindi na muli bilang sarili niya. Habang nangyayari iyon,
isang video ang biglang kumalat sa social media sa Pilipinas, si Marco sa isang talumpati sa isang paaralan. Walang pag-iwas, walang paligoy, isang pangungusap lang. Minsan akong nagmahal ng isang taong hindi ko maaaring makasama, ngunit hindi ko kailanman nakita iyon bilang isang pagkakamali. Dahil ang pagmamahal ay hindi para sa pag-aari. Ang pagmamahal ay para hayaan ang taong iyon na mabuhay bilang tunay na siya. Lumampas sa 1,000,000 views ang video sa loob ng 2 araw, libo-libong komento ng suporta at mayroon ding matinding pagbatikos. Ngunit ang nakapagtataka, ang mismong online community ang naging pader na nagprotekta sa kanila. Isang araw pagkatapos, sa Riyadh, nagpatawag ng press conference ang Pundong Tiwala. Inaasahan ng lahat na itatanggi ni Amira ang lahat. Ngunit lumabas siya na suot ang isang dark blue na abaya. Ang hijab ay maayos na nakapulupot, ngunit kitang-kita pa rin ang determinasyon sa kanyang mga mata. Wala akong dapat itanggi. Nakilala ko ang isang Pilipino. Iniligtas niya ako sa isang buhay na hindi ko pinili. Hindi ko kailangan na tawagin iyon ng sinuman na pag-ibig. Sapat nang malaman na kung may magtanong sa akin kung may mas mahalaga pa ba kaysa sa karangalan, sasagutin ko, meron. Iyon ay isang pusong hindi nagsisinungaling. Natigilan ang buong silid. Tinapos niya ito sa isang pangungusap sa Tagalog. Hindi ko kailangang paniwalaan, kailangan ko lang na naniniwala ka pa rin. Nang gabing iyon, binuksan ni Marco ang telebisyon. Nakita niya muli ang mga matang iyon, kasing linaw ng una nilang dapit hapon sa Quiapo. At alam niya, hindi na sila binigyan ng mundo ng karapatang manahimik, ngunit dahil doon, hindi na nila kailangan pang magtago. Ang eroplano mula Riyadh ay lumapag sa Naiya, isang umaga ng mahinang ambon, walang abiso, walang seremonya, walang entourage. Bumaba si Amira na may maliit na bagahe, ang kulay abong hijab ay nakapulupot sa kanyang leeg, suot ang isang lila na Filipiniana dress na nabili niya sa vegan noong nakaraang pagbisita. Nagbook siya ng sarili niyang sasakyan pabalik sa dati niyang inupahan. Ang matandang may-ari ay nagulat nang makita siya, halos mabitawan ang hawak na tasa. Ikaw, yung babae dati na nagtanong sa akin kung kailangan bang alisin ang hijab kapag nagsisimba, hindi ba? Ngumiti siya at tumango. Ngayong pagbabalik ko, hindi na po ako magtatanong. Gusto ko lang pong manatili ng ilang araw, tahimik. Nalaman ni Marco ang balita sa pamamagitan ng text mula sa may-ari. Noong una, binasa niya lang ito at ibinaba ang telepono. Nang gabing iyon, tahimik siyang naglakad sa dati nilang nilalakaran sa gitna ng mga ilaw ng poste at amoy ng sampaguita. Dinala siya ng kanyang mga paa sa isang lumang kapihan. Iba na ang may-ari ngayon. Ngunit ang mga upuan at mesa ay pareho pa rin. Ang pwesto sa tabi ng bintana ay may bakas pa rin ng lumang ukit, tiwala. Naghihintay na siya doon. Walang gulat, walang pagmamadali. Umupo sila sa tapat ng isa't isa, tulad ng 2 taong dating malapit, lumayo at ngayon ay sinusubukang panatilihin ang tanging bagay na nananatiling buo ang kapanatagan. Naunang nagtanong si Marco, "Bumalik ka para magpaalam?" Umiling si Amira. "Bumalik ako para isabuhay ang isang huling kabanata ng tama. Hindi para magpaalam, hindi para magsimula muli. Para lang mabuhay ng magkasama ng ilang araw bilang 2 ordinaryong tao, walang dalang katayuan. Pagkatapos nito, aalis na ulit ako. Pero sa pagkakataong ito, hindi dahil napilitan, kundi dahil pinili ko." 3 araw ang lumipas, umakyat sila sa kabundukan ng Cordillera, kung saan may isang maliit na paaralan na tinulungan ng Pundong Tiwala. Nagtakbuhan ang mga bata para kunin ang mga librong pambata na isinalin sa Filipino at Arabic. Isang bata ang nagtanong kay Amira, "Ate, totoo po bang prinsesa kayo?" Natawa siya at ginulo ang buhok ng bata. "Hindi. Isa lang akong tao na dating nakatira sa isang lugar na may napakataas na pader. Pero ngayon, gusto kong manirahan sa isang lugar kung saan mas malawak ang puso." Sa huling gabi nila, nakaupo sila sa tabi ng isang siga. Kinuha niya mula sa kanyang backpack ang isang maliit na kahon na gawa sa kahoy at inilagay sa kamay ni Marco. "Wala akong maiiwan, pero gusto kong manatili ito sa Pilipinas." Binuksan niya ito. Nasa loob ang olive green na hijab, mas luma na kaysa dati ngunit may bagong tahi sa gilid gamit ang lilang sinulid. At sa isang sulok, isinulat niya sa maliit na pulang letra,
Kung hindi mo ako pipigilan, ingatan mo ito para may isang bahagi pa rin ako na nabubuhay sa lupang ito. Tumingin ng malalim si Marco sa kanyang mga mata. Naintindihan niya. Hindi ito isang regalo, kundi isang tahimik na paalam, isang bagay na parang paghihiwalay ngunit isa ring lihim na kasunduan. Wala siyang sinabi, marahan lang na ipinatong ang hijab sa kanyang mga balikat. Hindi ko iingatan ang hijab. Iingatan kita sa aking alaala. At sa alaalang iyon, mananatili ka. Kinaumagahan, umalis si Amira. Walang naghatid, tanging siya lang na nakatayo sa tuktok ng burol, pinagmamasdan ang sasakyan na unti-unting nilalamon ng hamog. Sa kanyang kamay ay ang hijab, may bahagya pang amoy ng oud, ang tanging bagay mula sa Arabia na naiwan sa lupain ng Pilipinas. Hindi niya alam kung babalik pa siya, ngunit wala nang takot sa kanyang puso. Dahil mula ngayon, hindi na sila maghihiwalay sa pamamagitan ng katahimikan. Bawat taon, sa unang araw ng Ramadan, ang buwan kung kailan nagsisimula ang banal na pag-aayuno ng mga Muslim sa buong mundo, nag-iimpake si Marco at umaalis sa syudad para bumalik sa kabundukan. Walang nakakaintindi kung bakit pinipili ng isang dating sundalo na manirahan doon tuwing panahong iyon kahit hindi siya Muslim. Sinasabi lang niya, dahil may isang taong nagturo sa akin na sa buwang iyon, dapat tayong mamuhay ng mas mabuti. Doon, si Marco ay hindi na ang manliligaw ng bilyonarya, hindi simbolo ng pag-ibig na tumatawid sa relihiyon. Isa lang siyang lalaking tahimik na nagtuturo ng arnis sa mga bata, nagbabasa ng libro sa gabi, at tuwing umaga, inilalabas ang olive green na hijab para labhang gamit ang kamay at isampay sa bintana. Wala na itong amoy ng oud, tanging amoy na lang ng araw at ng tubig mula sa batis ng kabundukan. Minsan, isang internasyonal na mamamahayag ang nakahanap sa kanya. Gusto niyang gumawa ng isang dokumentaryo tungkol sa pag-ibig ng isang sundalong Pilipino at isang prinsesang Arabiano. Ngunit tumanggi si Marco. Isang pangungusap lang ang sinabi niya. Hindi siya prinsesa, isa lang siyang taong gustong magpakatotoo. Kung gayon, ano ka sa buhay niya? Natahimik sandali si Marco, saka bahagyang ngumiti. Ako ang taong, kahit tinalikuran na niya, ay hindi na kailangang pigilan pa ang anuman dahil naibigay na ang lahat. 4 na taon ang lumipas, hindi na sila muling nagkita, walang sulat, walang balita, hanggang isang umaga ng makapal na hamog, isang sobre ang inihatid sa kalapit na military outpost, kasama ang isang maliit na pakete na ipinadala mula sa Oman, isang bansang katabi ng Saudi Arabia. Sa loob ng kahon ay isang sulat kamay na aklat na may pamagat sa Arabic, kalayaan, mga tala ng isang taong hindi kabilang. Sa unang pahina, may dedikasyon sa Tagalog, para sa taong nagturo sa akin kung ano ang kalayaan na hindi kailangang tumakas. Kung isang araw ay makita mo ang aklat na ito, ibig sabihin pinili ko na ang landas na walang balikan, ngunit ikaw pa rin ang unang liwanag na tumulong sa aking makita ang aking sarili. Marahang hinaplos ni Marco ang papel. Ang kanyang mga mata ay hindi namula, tanging malalim at payapa. Tinapos niyang basahin ang libro sa loob ng 3 araw. Dito, ikinuwento ni Amira ang kanyang paglalakbay, ang pagtanggi sa kasal, ang pagtawid sa mga lugar ng digmaan, ang pag-aalaga sa kanyang anak-anakan, at ang pagtatayo ng mga klinika na may mga tahimik na pangalan, TA. Walang ibang nakakaintindi kundi siya. Isang buwan nang lumipas, nag-organisa si Marco ng isang maliit na storytelling session sa paaralan sa kanilang nayon. Ang paksa ng araw na iyon ay hindi tungkol sa digmaan o survival skills, kundi paano ingatan ang isang tao kahit wala na siya sa tabi mo. Naguguluhang nagtanong ang mga bata, "Paano po iyon, kuya?" Ngumiti siya at itinuro ang kanyang puso. "Ingatan mo dito. Pero hindi mo ikukulong, ilalagay mo lang sa isang sulok at hahayaan mo siyang lumipad." Sa huling araw ng kanyang buhay, pumanaw si Marco ng payapa sa kanyang pagtulog. Walang asawa, walang anak, walang marangyang larawan sa altar, tanging isang sulat na nakahanda na, kung sino man ang makakabasa nito, pakidala ang olive green na hijab sa lugar kung saan siya dating nanirahan o isabit sa isang lugar na mahangin. Para kung makita niya, malalaman niyang tinupad ko ang aking pangako. Sinunod ito ng mga tao. At 1 taon ang lumipas, sa gilid ng kagubatan sa kabundukan,
Nakita ng mga taga-nayon ang isang di kilalang babae na may suot na kulay abong hijab, nakatayo ng matagal sa harap ng hijab na sumasayaw sa hangin. Walang nakakaalam kung sino siya. Ang alam lang nila, isang butil ng luha ang pumatak mula sa kanyang mata bago siya ngumiti. Amoy pa rin ng araw ng Pilipinas. May mga pag-ibig na hindi kailangan ng katapusan dahil hindi naman sila nagsimula sa karaniwang paraan. Kapag ang dalawang tao ay nangahas na piliin ang kalayaan, nangahas na talikuran ang lahat para ingatan ang isang piraso ng puso ng isa't isa, iyon ang tunay na kahulugan ng pagmamahal. Ano ang pipiliin mo? Ibahagi ang kuwentong ito kung naniniwala ka na ang pag-ibig ay hindi nangangailangan ng pangako, tanging mga taong nangangahas na tuparin ito. Kung minsan ka nang nagmahal nang hindi mo masabi ang pangalan ng inyong ugnayan, marahil ay makikita mo ang iyong sarili sa kwento ngayong araw. Salamat sa pagsama sa paglalakbay na ito.